The views and opinions expressed by the host and guests of this program do not in any way reflect those of the management of this station or our network affiliates. Ikaw ba ay may hinanain at ang orasyon ang lagi mong daing? Kay bigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, serbisyong totoo para sa masa. Olonggapin nyo, ito ang pag-asa. Huwag matakot sa ma-impluensya. Si bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. Ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Sir drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo ng programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abilie. Natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may aksyon. Mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abilie magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang ika'y bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Sisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama, ikaw ay pagbibigyan, dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi at hindi ka na maaapi sa Olongapo na ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ang sumpungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Sir drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, uubusin na kayo. Programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abilie. Natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may aksyon. Okay mga kaibigan, magandang umaga at tayo po ay humingi po ng paumanhin. Mga masugid na taga-subaybay, medyo nahuli tayo dahil sa mayroon pa po tayong mga dinadaanan kung saan ay para malaman ninyo at yung mga maipaparating namin sa inyo na mga expose. Alam ko naman na lagi ninyong sinusubaybayan ang programang ito, kaya siyempre kailangan nating humanap ng mga sariwa at ng mga sariwang balita at saka yung mga dapat ipaparating namin sa inyo. Kaya mga kaibigan, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nakasubaybay sa iba't ibang lugar. Unahin, diretso na lamang po ako dito sa Region 3, lalo na po dito sa ating lugar sa Bataan at sa Olongapo, Zambales. Magandang umaga po. Ibig sabihin po yung lalo na yung grupong Alcabos, yung grupo yung AITA Alliance, Alliance ng mga katutubo sa Bataan at Olongapo, Zambales. Yon, nanonood po sa atin yan ang mga kaibigan natin. Ang ganon din sa ating mga kababayan dyan sa Bataan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at walang sawa na sinusubaybayan ang programang ito. Ganon din sa mga taga Dinalupian, Hermosa, yan, Orion, hanggang Limay, Maribeles, ayan, Murong, Bataan. At yung Hermosa naman, yan naman po sa Barangay Tipo. Sa Barangay Tipo po, napakarami rin pong nakasubaybay dyan. Ganon din sa Barangay Roosevelt, Dinalupian, Bataan. Mabuhay po kayo mga taga-Bataan at lalo na sa mga taga-Bangal. Sa mga taga-New Cabala naman, mabuhay po, lalo na po dyan sa mga taga-Iram. Kay Pastor Feria, ganon din sa pamilyang Manayan, kay Magdalena at saka sa buong niyang pamilya. At ganon naman sa ating mga kababayan dyan sa Purok 4, kay Carding Rivera, kaya sa mga pamilyang yan at sa buong Purok 4, ganon din dito sa Purok 5, Basaya family, at ganon sa mga taga Purok 3, Purok 2, Purok 7, Purok 1. Yung Estadyan family, good morning sa inyong lahat dyan, lalo na po yung
ang grupo po ng Scavengers Association ng New Cabalan. Mabuhay po kayo. At dito naman sa Old Cabalan, at maraming salamat ha, diyan sa terminal ng jeep na brown. Medyo maganda daw ang serbisyo ninyo kanina dahil wala pong naaantala na mga estudyante at ganoon din ang yung mga papasok dahil mabilis ang inyong biyahe kanina. Sana naman araw-araw daw dahil yan ay pinarating sa ating programa nung nakaraang araw na talagang nalilate sila. At kanina naman, naobserbahan po natin, napakarami daw talagang nakapasok agad sa kanilang sa school at saka sa trabaho dahil nga diyan sa napakaganda naman ng serbisyo kanina ng mga brown na jeep. Ayan, sana naman sa ibang lugar ganun din ang gagawin para mapaglingkuran natin ang ating mga mamamayan. Pareho po tayo na naglilingkod sa bayan. At gano'n naman sa ating mga kababayan dyan sa forestry, ang mga Apak, Monong, Tugade, Smith, at gano'n din yung Ramirez, at Aquino, Laksa, Tolentino, Dumangas, yan, at Surya family, hanggang Ducos family. Magandang umaga sa inyong lahat. Diyan naman sa may barangay Purok 12, Purok 9, yung Di Guzman family at Alba family, Gregorio. Yan, binabati natin lahat sila dyan. Sa mga taga Santa Rita naman, magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na mga Pahardo family. Yung ibang Pahardo ito hindi ito yung Pahardo na si binabatikos ko rito. Yung Pahardo family na pamilya ni Madam Dali Pahardo. Yan, nakasubaybay yan sa atin lagi. At ganoon din sa lahat ng mga taga Santa Rita na nakasubaybay sa programang Bigwas. Napakarami naman nila. Kaya binuo ko na lang buong Santa Rita, Mabayuhan, Gordon Heights. Yan magandang umaga po sa inyong lahat. Ganoon naman dito sa West Bahak-Bahak kay Kapitan Capistrano. Kumusta po kayo, Kapitan? At ganoon din dito sa East Bahak-Bahak, sa Little Baguio, hanggang dyan po sa ating mga kababayan dyan sa Pag-asa, yan Kalalaki, Asinan, Awis-Tapinak, Istapinak, Kababae, at Ilalim, hanggang Kalaklan po. Good morning po sa inyong lahat at sa mga taga-Barito. Mabuhay po ang lahat ng mga taga-Barito hanggang Zambales, Subic, Zambales, Castillos, San Marcelino, San Narciso, San Antonio, hanggang dyan po sa San Pilipit, Cabangan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay inyo po makakasama hanggang alas 11 na ng umaga. Ay sama-sama po tayo at sa ating programa, ang inyong mga suhestyon, inyong mga pagbati, puna sa ating lipunan, ay maaari po ninyong ipapadala sa amin sa pamamagitan po ng aming hotline para makashare po kayo sa aming programa. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa inyo para po sa ating mga taga-subaybay ay tutok na po tayo. Ito naman, magbabasa po tayo kagad pero bago po ang lahat, akin po munang alamin, sana naman ay kung totoo ba itong nangyayari kagabi. Nung isang gabi, may pinatay na naman, may pinatay dyan sa may balik-balik. Na kung saan hindi pa natin nakuha ang kumpletong pangalan dahil hindi pa naitakbo, hindi pa napuntaan ng ating mga reporter yan. Kagabi na naman po mga kaibigan, may nangyari. Ayon po sa aming impormasyon, mayroon pong ni-rape na dyan po sa nabalmag sa loob ng SBMA. Ibig sabihin, hindi na po secured ang loob ng SBMA. Isang 17 anyos umano. Kaya hindi ko pa ito sure kung talagang totoo na ba itong may ni-rape na doon ngayon, kagabi. 17 anyos umano ito. Itong texter na ito ay reliable naman itong ating texter, bagamat hindi pa natin na-confirm sa LED. Dahil dyan sa Law Enforcement Department ng SBMA, ay ba'y tinatago nila ang mga kaganapan, yung kabulukan ng SBMA. Kaya ayaw nilang ipaparating yan. Ngayon, kung kukuha naman tayo dyan sa Station B, sasabihin naman nila, wala pa, hindi pa nakakarating. Bago dumating dyan, isang linggo, bahaw na. Kaya mas mabuti, nagpasalamat ako doon sa mga texter
lalo na po sa mga residente ng SBMA, hindi po secured ang inyong mga tirahan dyan. Dahil gano'n na kabulok ang sistema ngayon ng SBMA. Abay, kagabi, alas 8 ng gabi, may ni-rape dyan sa may Naval Mag, di umano, dyan sa SBMA, isang 17 anyos na estudyante ng Gordon College. Mabuti naman at hindi siya sinaktan. Pero, ni-rape siya. Kahit pa paano, hindi nga siya sinaktan, pero salbahin naman yung rapist na yan. Baka mamaya, mga dayuhan niyang mga nagre-rape dyan. Di ba? Baka mamaya, mga Pakistani, Bombay, o ano man yan. Di ba? Mga dapat nga makipagtulungan. Huwag na ninyong itago dyan sa loob ng SBMA yung mga nakaganapan dyan. Dapat, kung ano man, Koreano man yan o Hapon man yan, ay dapat iparating ninyo. Huwag ninyong itago dahil ay talagang lalabas at lalabas yan. Ito naman si Garcia, hindi naman malaman kung ano ba talagang layunin nito. Ito naman si Madela, wala din. Pilit din tinatago ang mga report dyan sa loob ng SBMA. Mabuti nga, may mga concerned citizen na nag-text kay Biguas para iparating na may nangre-rape sa loob ng SBMA. Kaya, napakalayo. Dapat talaga ang mamumuno sa SBMA, taga-Olongapo. Para may malasakit. Hindi yung hindi taga-Olongapo. Tapos mang-aagaw na lamang ng lupa sa SBMA para tayuan ng simbahan. Kasabwat naman ng iilang opisyal ng mga law enforcement. Kaya tigil-tigilan na ninyo yung kahunghangan ninyo dyan sa loob ng SBMA. Yung security ng mga negosyante at mga residente sa loob ng SBMA ay hindi na katulad dati. Ngayon, itake mo, sa Naval Mag, hindi ba kayo na ano dyan? May ni-rape. Iwan ko ba? Ganon po, kabulok ngayon ang SBMA. Dapat talaga palitan na. Dapat maraming papalitan. Dapat ang mamumuno sa SBMA ay yung nakakasakop na 5 bayan. Hindi yung mga dayuhan. Di ba? Yan, kaibigan yan ng lokal na pamahalaan dito. Kaya puro palpak ang mga pamamalakad dyan sa loob ng SBMA. Okay, magbabasa naman tayo ngayon ng mga mensahe ninyo sa pamamagitan po ng hotline. Okay, go, Mon. Magandang umaga po, Kuya Tommy. Pabati naman po ng happy birthday kay Alia Fernandez at happy listening to Estalane family from Gemma of Calapacuan. Yun, salamat sa iyo, Gemma. Mabuhay po kayo mga taga-Calapacuan. Kumusta po ang buhay natin dyan ngayon? Sana okay naman. Okay, go, Mon. Yes sir, ito naman po galing sa 0907. Ang dulo naman po ay 31. Dapat daw dyan sa mga rapists ay pinuputulan ng alam nyo na yun, kung ano dapat putulin dyan. Okay, ito naman po galing sa 0918. Ang dulo naman po ay 87. Good AM po, Sir Bigwas. Gusto ko lang po bigwasan ang mga tricycle dito sa 164 Barreto. Sa singil po na 750 ang nakasign, pero 10 ang sinisingil nila. Nagagalit po kapag 750 ang bayad mo. Sana po bigyan ng pansin, Sir Bigwas. Salamat po. Sa totoo lang, matagal na po natin niyang pinananawagan. Pero yung ating kasalukuyang administrasyon, hindi ko malaman kung kailangan na nilang magpatingin sa TNT para maayos yung pandinig nila, yung tainga nila, yung mata. Dahil sadyang nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan sa mga reklamo ng mga ordinaryong mamamayan dito sa Olongapo. Yan ang problema nila ngayon. Bakit naglalagay pa tayo ng 750 kung ang sisingilin ay 10? Di ba? Okay lang naman sana kung nag-iisa ka, parang special na po yon, binayaran mo 2, i-considered mo na lamang na 20 kung nag-iisa ka lang. Di ba? Kung 2, kung 3 kayo, sisingilin ka ng 30, ang sarap hampasin. Ibigay mo ng tagsi 750. Di ba? Yun na lang ang ibigay mo. Sa bagay naman, kung ako naman sumakay dyan, hindi naman sila nagre-reklamo pag ako na'y nagbabayad.
Siguro nakikilala nila ako. Pero sana naman magtulungan tayo. Dapat talaga, kailangan talagang pulungin ng maayos, mitingin ng maayos ng lokal na pamahalaan. Kaso lang ang lokal na pamahalaan, yung mga opisyal po natin, wala po tayong maaasahan. Hanggang ngayon, bulag, bingi, makapal ang muka, malakas lang ang loob. Okay, go. Yes, Sir Tommy. Ito po, galing sa 0907. Ang dulo naman po ay 29. Good AM, Mr. Bigwas. Pakigreet naman ang mga kawork ko sa Buena Casa Hotel na sila Ma'am Dorothy, Ma'am Alelay, Jane, Aira, Sir Earl, Tina, Leanne, Nante at sa mga iba pa na di nabanggit. Lagi po kaming nanonood ng Bigwas. More power to your show and keep it up, ka, Tommy. Maraming salamat sa inyong panonood. Ay, magpapalo up na pala ako dyan. Oo nga pala. Magpapalo up na pala ako para lahat ng mga bisita ko dyan ko na ibabagsak. Magkano ba 24 hours dyan? Hindi na natin tanggapin yung isang hotel na nagpapasok ng proposal. Dyan na lang. Sana aprobahan na yung proposal natin para mag-shoot kami dyan sa loob. Okay, go naman, Mon! Yes, sir. Ito naman po galing sa 0929. Ang dulo naman po ay 96. Good AM, Mr. Bigwas. Pakibati na lang po si Ka Baby Salan ng Tipo. Lagi po silang nanonood sa'yo. Ganun din po kay Ka Cortez, lokal ng Tabakuhan. Thanks po, Bigwas. Mabuhay po kayo mga taga-lokal ng Tabakuhan na nandiyan din ngayon sa Tipo. Ba't ang layo ng lokal mo? May pinakamalapit yan na Bangal. Lokal ka ng Tabakuhan, tapos nandyan ka sa Tipo, siguro layo-layo mo nandyan lang naman, pagbaba lang na ng Tipo, nandyan yung Bangal. Okay, mabuhay po kayo dyan lahat. Mabuhay po ang mga kapatiran. Okay, go. Yes, sir. Ito naman po galing sa 0946. Ang dulo naman po ay 10. Good AM po, Mr. Bigwas. Pakibati po si Evangeline Lagman. B-day po niya ngayon. Happy birthday. Happy birthday. Okay. Yes, sir. Ito naman po, galing sa 0929. Ang dulo naman po ay 23. Good AM, Mr. Bigwas. Dito nga sa amin, sa green na trike, napakababa ng singil. Di katulad sa blue trike. Abuso. Dapat parehas na ang singilan namin. Oo, iyon. Mabuhay mga taga-green. Green ba yan? Green? Green, sir. Oo, green. Anong trike? Ano yan? Tricycle? Tricycle, sir. Green Okay, mabuti naman. Dahil dati, di ba, may nagre-reklamo din. Pero ngayon, mabuti naman. Siguro talagang inaayos ng pamunuan nila yung kanilang mga, yung tawag, presidente, hanggang yung mga opisyal. Siguro pinulong sila, miniting sila. Dahil sa kakunting halaga, lalo tayong maghihirap. Maganda nga yung talagang sabi nga nila, mapagbigay tayo. Kung sakto lang naman ang kinukuha natin, walang problema yon. Antayin na lang natin yung nagbibigay sila ng pusa, di ba? Katulad niyan, halimbawa, sasakay ako, dalawa kami, binigay ko 20, sabi ko, sige, dyan na yan. Yun. Pero yung iba naman, kapag oras nagbigay sila ng 20, dalawa sila, nag-antay, ibig sabihin po yan, mga kaibigan kong mga tricycle driver na kapag nag-antay sila ng sukli, ibig sabihin, nakabudget talaga yung kanilang pera. Baka mamaya hindi na sila makabalik. Kaya inaantay nila yung 5 pesong sukli. Sana unawain na lang din natin, 5 piso lang naman yun. Di ba? Pag ibinigay natin, pag ibig sabihin, ang pasahero, kapag nag-aantay na ng sukli, ibig sabihin, talagang nakabudget bawat kung saan nila gagamitin. Dahil baka mamaya ma-short sila. Pero pag oras na pagbaba ng pasahero, nagbigay ng 20, sabay talikod, ibig sabihin, keep the change na yon. Sa inyo na yon. Okay, maraming salamat. Mabuhay ang mga tricycle na green. Okay, go, Mon. Yes, sir. Ito pa pala, mayroon akong babatiin dito. Sabi niya rito, good morning po, kabayan. Pakibati naman po ang anak ko na si Mayan at si Hana at ang aking apo na si Princess Ann. Nanonood po sila ngayon sa programa mo na Bigwas. Salamat po, kabayan. Sana mabasa mo, kabayan, ang text kong ito. Ay dito ka sa aking personal number nag-text, kaya mababasa ka agad yan. Pero pag doon po sa hotline, aantayin natin maubos yung 600 plus or 700 bago natin mababasa yon. Kaya wag po sumama ang loob pag doon po na hindi po agad-agad nababasa ang inyong mga mensahe dahil talagang napakarami po dyan po sa hotline. Okay, magbabasa na po tayo
Doon naman sa hotline, balik tayo kay Mon. Yes, sir. Batiin ko na rin ang mga taga-subaybay ng Bigwas, ang mga pamilyang sumusubaybay araw-araw sa Bigwas. Ang Basa family dyan sa Sibulwan, ang Lagunday family at Bermejo family dyan sa Old Cabalan, ang Rodriguez at Kubakub family dyan naman sa East Bahak-Bahak, ang Digma at Devaras family dyan naman po sa Tabakuhan, ang Himalin, Cohen at Aporto family dyan naman po sa Kalaklan First Gate, at Rivera at Cristobal family dyan naman po sa Santa Rita. At ito naman po, babasahin ko naman ang galing sa 0918, ang dulo naman po ay 11. Good day po, Mr. Bigwas. Palagi akong nakasubaybay sa programa mo. Keep it up and God bless po. Pakibati na lang po ang apo ko na si John Patrick, Leon, Owen at Precious Noe from Eli De La Rosa. Mabuhay ka, Eli De La Rosa, at sa inyong pamilya. Magandang umaga sa lahat ng nakasubaybay sa programang Bigwas. Maraming salamat po. At mamaya ang inyong atin pong lalantad mamaya yung isa sa mga problema ng Olongapo. Olongapo muna tayo ha. Kasi yung ibang lugar, kasalukuyan pa. May rami pa tayong mga pinalalakad ngayon sa iba't ibang bayan. Kasama na po ang Maynila dyan. Kasi alam ko naman, nanonood din sila sa Ustreamy. At sa pamamagitan din ng FB, napapanood din. Kaya tanggap na natin lahat ang mga reklamo mula sa iba't ibang bayan dito sa ating bansa. Okay, go on. Yes, sir. Ito naman po, galing sa 0918. Ang dulo naman po ay 08. Good day po, Mr. Bigwas. Pabati naman po ang family Manansala dito sa Gordon Heights, Block 22. Thank you and more power, Bigwas. Iyon, maraming salamat sa pamilyang Manansala. Manansala yun, hindi Manalansan. Dahil mayroon din akong kaibigang mga Manalansan. Iyon, Manansala naman. Ito naman, galing naman sa dito. Galing naman ito sa 0916 Andulo Pay 48. Good day po, Mr. Bigwas. Tanong ko lang po, di po ba si Rolin ang mayor natin? Bakit po kaya puro si Kunghon ang nagpapaskil sa ating mga barangay mobile? Paano po yung karamihan sa mga service na ginagamit ay gamit ng congressman? Wala nga Itong ating mayor kasi, sa halip na siya ay maglagay o mag-iwan ng tinatawag na legacy dahil first time siyang naupo bilang mayor, wala ingot nga Kaya anong gagawin natin? Siyempre, nagpapakitang gilas yung congressman. Kaya, yun ang nakikita natin. Karamihan, na mukha ay nakalagay kung ang mukha ng congressman, hindi mukha ng alkalde. Wala nga siya ng Parang, alam nyo, para natin kumuha ng bata na inupo lang natin sa isang upuan na walang ginawa. Basta nandyan lang siya, kakain na lang kung ano. Parang ganun. Hindi ko naman pag sinasabi parang bata na siya. Dahil pag ang termino at ang salitang ginamitan ng parang ay hindi po totoo pa. Hindi pa siya totoo. Dahil pag sinabi ko kay Rolin na si Rolin ay mukhang unggoy, ay parang unggoy, ay hindi pa siya unggoy. Pag ginamitan natin ng parang, hindi totoo yun. Kaya ganon, parang bata. Hindi siya bata. Pag sinabing parang unggoy, ay hindi siya unggoy. Pag sinabing parang ingot, hindi siya ingot. Okay, ito naman, galing naman sa pinaka kaibigan ng ating alkalde. Good AM, sabi niya, good AM po. Condolence po sa pamilyang Dionisio sa New Cabalan. Condolence din po Nakikiramay din po ang buong programa ng Bigwas, pati ang buong pong himpilan namin. At sa lahat ng kabalikat Civicom, sama-sama po tayo mamaya sa last lamay. Kasama po si Vice Mayor. Okay, darating daw doon si Vice Mayor si Rizzo. Pero sige, at mabuhay po kayo. Ingat-ingat po kayo sa inyong lamay dyan sa Dionisio family, dyan sa New Cabalan. Nakikiramay na lamang po kami dyan sa pamilyang Dionisio At ito naman, galing naman po sa 0947, ang dulo po ay 38. Ang sabi naman po niya rito, good AM Bigwas. Pakibigwasan nga po naman itong Blue Jeep. Sa Blue Jeep na naman tayo. Ang biyaheng norte, sobrang-sobra na po ang pinasasakay na pasahero.
wala na sa seating capacity. Halos kalahati na ng pisngi ng puwit ko ay nakaupo. Hindi na ako komportable. Nagbabayad naman ng husto at kumpleto. Sino bang dapat magsasaayos nito? Dapat talaga dito, yung mismong pulungin ito dapat ng mga opisyal ng Blue na Jeep. Sana naman, yung TUDA, yung inyong organisasyon dyan, yung inyong kooperatiba, pakipulong naman, paki-meeting ang mga driver ninyo. Kahit nga ako kahapon nakasakay ako ng jeep Nakita ko talaga kalahati na lang. Talaga. Dapat nagkaroon naman tayo ng adjustment. Kasi binilang ninyo, halimbawa, siyaman, binilang ninyo yan sa mga simpleng katawan. Paano? Lalo na ngayon, masarap kumain. Hindi maiwasang lumubo. Paano kung may tatlo na malalaki na nakaupo magkakasunod? Baka hindi lang tatlo, aabot pa ng 4. Ay yung 5, normal. Hindi na po talaga magkasya yun sa siyam. Dapat kayo naman ang umunawa, driver, dispatcher. Kasi ang katwiran ninyo, hindi makakaalis. Hindi maganda yan. Public utility yan. Nasa public service po tayo. Huwag ninyong pahirapan ang mga pasahero. Kahapon nakita ko totoo yung sinabi ng texter, pisngi na lamang ng kanyang salumpwit. Yung kanyang puwet na naupo doon sa upuan. Correction yung salumpwit pala, underwear. Kahapon, nakita ko talagang hirap na hirap yung sumakay. Kaya, pasensya naman, dapat unawain niyo, pag nakita ninyong malalaki, mag-adjust naman kayo. Hindi naman kawalan kung mababawasan ng isa, di ba? Sana mapulong yan. Meeting ng kanilang mga organisasyon. Maraming salamat sa inyong pagpuna at ako mismo nakasaksi din yan. Sige, Mon, at basa na, Mon. Yes, Sir Tommy. Ito naman po, galing sa 0907. Ang dulo naman po ay 18. Magandang umaga po, Sir Bigwas. Binabati ko yung OTMPS sa kanilang ginagawang paghuli sa kolorum dito sa Barangay Gordon Heights. Kaso, yung ibang nahuling kolorum, di nila hinuhuli kasi may 100 na pang merienda. 100 lang, alaka ng ticket at impound. Kita mo. Kapag ganon, nakikita na yan, tutuwa nga tayo dahil nanghuhuli sila ng kolorum, di ba? Pag ganon ang nangyari, sana magiging alerto kayo. Kukunti na lang naman ngayon ang may cellphone na walang camera. Dapat kinunan nyo kagad ng camera, ng video. Tapos kung nakita ninyong may bias, yung panghuhuli ng mga taga-OTMPS, dahil may lagay na 100, pinakawalan yung nahuhuli nila, dapat ibigay nyo sa amin ang video para matalakay natin na ito yung kakapal ng mukha ng mga OTMPS na ito dahil may 100 pinakawalan. Pagtutolerate pa rin yan ng mga kolorom. Di ba? Ito naman ang mensahe galing sa loob ng SBMA. Pakisabi naman sa ecology ng SBMA, yung ecology ng SBMA, na mag-i-inspection naman sana sila sa SBMA landfill. Abay, sinusunog na naman, mausok, o baka naman hindi alam ng ecology at ng public health ang gagawin nila. Mga taga-SBMA, yung inyong landfill, sinusunog. Ngayon, problemado. Yung usok, inireklamo na ng mga residente sa loob ng SBMA. Hindi lang rape, hindi lang patayan, pati pa naman basura, nangangamoy na. Napakalayo na, hindi katulad dati na talagang napakaganda ng SBMA. Ngayon, nasasalaula na. Kaya talagang dapat na talagang ayusin. Okay, magbabasa muna tayo ng mga mensahe mula sa hotline. Okay, Mon? Yes, Sir Tommy. Ito naman po, galing sa 0946. Ang dulo naman po ay 64. Kasinungalingan, Sir Tommy. Hindi totoo, mga green at blue trike, parehong managa ng pasahe. Kung ayaw nila sumunod, maghanap sila ng work na malaki ang kita. Feeling nila sila ang mga naghahanap buhay. More power sa programa mo, Sir Bigwas. Yun, salamat naman. At yan talaga, opinion din. Baka siya ay naka-obserba rin. Tama naman din yung desisyon niya
Kung naghahangad sila ng malaki na kita, maghanap ng work. Ngayon, kaya nga naman nilagyan talaga ng rate, yung fair rate, yung mga tricycle, dahil alam namang kikita doon. Ewan ko ba, sana naman magtulungan naman tayo, alang-alang lamang sa mamamayan. Katulad niya nag-advise niya yan, siya siguro nakasaksi, kaya tama din yun, yung kanyang opinion. Okay, Mon? Yes, sir. Ito naman po, galing sa 0930. Ang dulo naman po ay 69. Good morning po, Sir Bigwas. Lagi po ako sumusubaybay sa inyo. Idol ko po kayo, Sir Bigwas. Pakibati naman po ang mga kapatid ko at nanay ko dyan sa Santa Rita, yung Villanueva family. More power and God bless. Okay, binabati ko ang Villanueva family dyan sa Gordon Heights at Santa Rita. May kaibigan din kasi ako na taga Gordon Heights na Villanueva family. Nagtatrabaho dyan sa loob ng SBMA, sa isang kainan. Yuan Restaurant, di ba? Okay, babalik po kami kaagad mga kaibigan pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan, tayo po ay pumasok na sa pangalawang sikwada ng ating programa at tayo po ay magpapatuloy kaagad sa pagbabasa ng inyong mga mensahe. At dito naman po ay at nito mayroon naman po nga ipinararating sa atin doon po sa mga nanonood ngayon. Ngayon lamang ay may aksidente daw nangyayari kaninang umaga. Alas 5 ng umaga sa Anuna Street. Pinasok sa bahay ay sinaksak pa ng 4 na kalalakihan ang biktima na binigay. Ito ay nangyari na raw ito kaninang umaga. May ibig sabihin ano kaya to? Sana hindi naman namatay. Ibig sabihin may nangyaring pangluloob ng tahanan dito sa Anunas Street. Saan to? Dito lang. Malapit lang ito. At 4 na bisis umano itong sinaksak ng kalalakihan. Abay, antindi naman ito. At para makuha niya yung detalye, nandoon na ang isang reporter natin. Okay, maganda yan. Doon sa mga nakakabukas lamang ngayon, magtulungan tayo. Pwede ninyong i-text sa amin. Nandyan naman yung aming hotline. I-text ninyo kung ano ang nangyayari. At ano pa, at sino yon, at sino yung mga suspect. Dahil minsan kasi nagtataguan ng mga report. Dahil pilit na iniingatan ang imahe ng Olongapo para hindi kunyari na para palalabasin na walang insidente o walang aksidenteng nangyayari sa ganitong lungsod na ito. Yan ang dahilan kung bakit nanghihinakit ang ilang mamamayan sa mga mamamahayag dahil hindi nakakarating sa kanila ang mga kaganapan dito sa Olongapo. Ngayon, magtutulungan po tayo mga kaibigan. Katulad yan, mayroon naman tayong hotline. Pwede ninyong i-text yung mga kaganapan sa inyong lugar. I-text ninyo kaagad sa amin na ganito ang nangyayari para maibubroadcast natin at nalalaman ng lahat ng mga nanonood ang kaganapan sa ating lugar. O yun ha. Okay, ito naman. Bro Tom, good AM. Kumusta? Nanood ako ngayon sa programa mo at galit na galit ka sa mga drugs. At tama naman dahil napinsala na ng husto ang buhay ng mga kabataan. Damdamin mo, damdamin din namin. Na natatandaan mo ba ang advokasya ng tropa sa NCR? Mukhang nakasama ko to sa NCR. Na binabanatan sa ulo ang mga taong tiwali at kurap. Balak naming ibalik at isasama na dito sa Olongapo. Sana maaprubahan ito ng tropa. Ayaw nilang ayaw nilang pangitaa. Kung kinsa kini, more power. Ituloy mo na lamang ang advocacy mo, bro. Kakampi mo ang mamamayan. God bless. Bigwas. Okay po, doon po, kung ito po yung mga nakasama ko sa NCR,
Pwede naman po, ako po'y marunong humawak ng asin. Marunong po akong humawak sa aking kamay, marunong po akong humawak ng asin sa ilalim ng tubig na hindi matutunaw. Kaya pwede po tayong magkita muli at iorganisa po natin yan. At mayroon po akong layunin na pag naupo po, yung tama, yung ating i-endorso, doon po natin mabubuo ang tamang proseso. Hindi na po natin dapat sila panghinayangan. Marami na pong buhay ang sinira. Kaya sana sa mga magulang na makipagtulungan. Pero kung magulang o ama ka na adik naman, huwag ka nang sumali sa amin dahil baka napapalapit ka sa iyong hukay. Kaya ang iniinyayahan lamang namin, yung matitinong magulang na may layunin na mapaganda ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Pero kung gusto lamang ninyong ipepenetrate ang grupo para makapasok kayo, para maprotektahan ang sarili ninyong kapakanan bilang adik o drug pusher, para kang lumapit na doon sa sarili mong kabaong. Ayan ang huwag nyong gawin. Kaya, itong nakakilala po nito, pwede po natin i-organize uli yung mga, hindi lang yung sinasabi mo, mayroon pa tayong ginagawa noon, mayroon pa silang ginagawa noon. Kaya, pabor po ako. Kung gustong malinis ang Olongapo, gawin natin. Hindi naman. Sabi ko nga, second choice na lang yun. Yung mga drugs na lalagyan natin ng lason para maubos ang lahat ng adik. Yun lang naman Kaya nagkakaluko-luko ang isang bayan, kaya tumaas ang krimen sa isang lugar dahil sa impluwensya ng droga. Kung matino kang tao, hindi ka gagamit ng droga. Kahit anong problema mo, hindi ka gagamit ng droga. Kapag ikay gumagamit ng droga, ibig sabihin yan, hindi ka matinong tao. Kahit professional ka pa, ang tingin ko sa iyo basahan. Hindi ka dapat mabuhay sa mundo. Dahil ikaw ay isang mikrobyo na talagang manghahawa sa iba't ibang isipan pa ng tao. Kaya, sabi ko na, mahirap na magsalita. Maupo lang ang dapat maupo na aming endorso. Magsilayas na kayo. Kung ayaw ninyong magpakatino. Sige, ito naman, galing sa 0930 Andulo po'y 31. Good morning, sir. Ako po yung kahapon na, good morning sa'yo. Yung taga Mark 1. Idol, nanonood po kami ngayon. Binabati ko ang lahat ng mga taga Mark 1 nanonood pala sila ngayon. Doon sa ngayon ng programang Bigwas, diyan sa Mark 1, mabuhay po kayo. Lalo na po kay Sir Leo. Sir Leo, kailan natin umpisahan ng shoot diyan? Okay. Okay, Amon, magbasa ka muna ng mga mensahe ng ating mga kababayan at mga viewers. Sige, go. Sir, simulan ko munang batiin ang mga nagpapabate na si Ma'am Bing Lorenzo, Joby Magpale at Christine Himalin. Ito naman po galing sa 0919, ang dulo naman po ay 47. Good day po, Mr. Bigwas. Pakibigwasan naman po dito sa Block 13. Ang mga aso nila, pinapabayaan nilang nakakawala. Pakalat-kalat lang. Minsan po, nakagat na yung anak ko. Please lang po at salamat and God bless. Saan banda yan? Block 13. Hindi mo sinabi kung saan. Kung saan Block 13 yan, dapat po talaga ang unang-una ninyong puntahan ay ang barangay opisyal. Dahil sila ang dapat nangangalaga sa mga ganon. Dapat sila ang umaksyon yan. Kung saan man yan, kung Gordon Heights man yan, kung saan man yan, Santa Rita man yan, aksyonan ninyo. Pero kung sa Santa Rita yan, sa tingin ko, ay na 50-50 na maaaksyonan yan. Dahil hindi ko malaman kung ilang pulgada na ang kapal ng mukha ng kapitan ninyo dyan. Sige, go, Mon. Sir, ito naman po galing sa ating 0918. Ang dulo po ay 09. Hindi ko nasabihin ng pangalan. Magandang umaga po, Sir Bigwas. Pwede pong humingi ng tulong ang mga Reserve Army sa inyo kasi wala nang permanenteng kampo mula nang umupo yan si Mayor Paulino. Binaliwala kami. Sana ibigyan kaming pansin. Mukha na kaming kawawa. Di tulad ng dati kay Mayor Bong Gordon. May puwang kami. Sana maging mayor na lang uli si Mayor Bong Gordon na tunay na puso ng Olongapo.
ganito na lang gagawin ninyo, mga Reserve Army. Kung pwede kayong magkakaisa, magmi-meeting kayo, imbitahan ninyo ako. At dadalo ako ron, baka makasama ko pa si Sir Bong. At pag-isipan natin, pagplanuhan natin kung saan kayo magkakaroon dapat ng isang headquarters dito sa Olongapo para doon kayo magtatambay, magtatagpo-tagpo ang lahat ng mga reservists. Magpatawag muna kayo ng meeting para tapos imbitahan ninyo kami. Sige po, at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Okay, Mon? Yes sir, ito naman po galing sa 0946, ang dulo naman po ay 64. Partner, thank you. At naiparating mo agad ang text ko. Pasensya na rin sa inyo. Hindi ikaw ang sinungaling na sinasabi ko, kundi yung nag-text sa inyo. Sana seryosohin ito ng kinauukulan. Kasi nakakapikon. Parang pakiramdam ng mga pasaherong tulad ko, parang di ako nagbabayad ng tama. Sana maseminar silang lahat at ipaintindi sa kanila ang pinasok nilang trabaho. Totoo po yun, dahil may kaakibat kasi na serbisyo publiko doon. Kapag ikaw ay nagiging driver, ay bahagi ka na ng kasi public utilities, ay talagang kasama ka na sa maglilingkod sa ating mamamayan. Ikaw dapat ang katuwang para paglingkuran ang mamamayan. Kaya hindi dapat na argabyaduhin ang mamamayan. Pero sa nangyayari po kasi ngayon, ang lokal na pamahalaan natin ay ubod ng kaingutan, hindi po na seminar ata o hindi ata pinapulong ang mga pamunuan ng bawat organisasyon ng may mga sasakyan, kaya nagkakanya-kanya. Kulang po sa leadership ang nakaupo ngayon. Kaya paumanhin, ganun ang nangyayari sa ating mga kababayan, lalo na yung ibang mga tricycle driver na talagang minsan, sana naman minsan nakasakay kasi ako ng tricycle driver, dilat na dilat ang mata, mukhang sabog na sabog pa. Sana sa inyong hanay ay wala ding drug addict. Nako, kasi sabi ko nga, magkakaibigan tayo, magkakakampi tayo. Kung layunin ninyo, mapapaganda naman yung kinabukasan ninyo. Lalo na sa inyong mga pamilya, itigil na ninyo ang pagdodroga. Hindi dahilan para gumamit kayo ng shabu para magdamag, hindi kayo tulog, hindi kayo aantukin. Ang pinipinsala po ninyo diyan ang inyong sarili. Alam niyo po ba, ayon sa aming nalalaman sa loob ng PDEA, dahil kami po ang unang mga opisyal na mamamahayag ng PDEA, nang itatag ang PDEA na nasa ilalim pa siya noon ng DILG. Alam niyo po ba anong sabi? Kapag ikay humithit ng drugs, lalo na yung shabu, at sinundot mo ng isang bote ng beer o anumang uri ng alak, yaan ay tumatama ng dahan-dahan sa iyong isipan, sa iyong utak. Nagkakaroon ng depekto ang utak mo. Kaya sa tuwing tatira ka o babanat ka ng shabu at iniinuman mo ng alak, dahan-dahan ding lumalaki ang lamat ng utak mo. Kaya bandang huli, doon na, nasisira na ang iyong isipan. Yan ang isiniseminar sa amin ng doktor mismo ng PDEA, na si Dr. Aga. Ewan ko kung sino sa mga taga-PDEA ang nanonood ngayon, nandyan pa rin si Dr. Aga sa main office. Kaya doon sa mga nagda-drugs, kung layunin ninyong mapapaganda ang kinabukasan ninyo, lalo na sa inyong mga anak, lalo na pag pamilyado kayo, anong ipagmamalaki mo sa iyong mga anak kung ikaw ay addict din? Paano mo mapapayuhan ang iyong mga anak kung ikaw naman ay addict din? Di ba? Kung gusto ninyong mapapaganda yung buhay ninyo, itigil ninyo yan. Di ba? Yun lamang po. Kaya sa mga driver, huwag ninyong idahilan yan. Dahil magdamag kayong namamasada, titira kayo ng shabu. Talagang galit ako dyan sa drugs na yan. Ito naman, galing naman sa loob ng SBMA, mamamayan po kami ng Olongapo. Sana naman isipin ni Rolin ang buhay ng mamamayan. Alam niya na napakarami ng namamatay o napapatay dahil sa mga akyat bahay na yan at magnanakaw na yan. Manawagan ako sa mga mamamayan ng Olongapo
I-secured na lamang po natin ang kabuhayan natin dahil di tayo secured sa pamumuno ngayon ni Rolin Paulino. Napakaganda ng mensahe ng isang profesional na taong ito na talagang Olongapo rin siya. Talagang lehitimo din siyang taga-Olongapo. Yan, sana maitanim sa isipan ninyo. Magsisikap na lamang tayo. Kanya-kanyang ligtas na lamang tayo dahil tila'y isa po tayong pamilya ngayon na nawala ng ama. Okay, Mon? Tuloy mo. Yes, sir. Ito naman po, galing sa 0918. Ang dulo naman po ay 11. Sir Bigwas, fan mo po ako. Gusto ko po maging member ng Bigwas Ay. Ano po ba ang mga requirements? Pakibati na din po ang pinakamabait na ninong sa buong mundo, si Kagawad Ed Piano. Ingat po lagi at God bless and more power sa staff mo from Ate Ellie. Yun, Hatili, ganito na lamang po. May po kayo magpasok po kayo ng biodata, permahan po ninyo, tapos dyan po ninyo iiwan sa guard namin sa Admiral Building, sa ibaba. Yun lang, litrato lamang at saka biodata at saka yung contact number po ninyo. Dahil sabay-sabay po namin kayong tuturuan kung paano ang gagawain ng isang mga bigwas ay. Ang tawag po noon ay mga mata ng bigwas. Kaya ituturo po namin sa inyo ang pamamaraan. Magpasok lamang po kayo ng biodata dyan sa aming guard na para sa bigwas ay. At hayaan nyo. At tatawagan namin kayo kaagad para doon sa schedule ng seminar para po sa mga bigwas ay. Dahil may ID po kayo noon na may tatak po na media. Dahil baka mamaya sa inyong paglalakad, may nakita kayo na mga pangyayari, siyempre, mangungurirat kayo. Gusto ninyong kunin ang detalye, mayroon naman din pong mga authority na nagtatanong, sino ka ba? Bakit ka nag-i-interview? Bakit ka nagtatanong? Ipapakita niyo po agad ang ID ninyo bilang kayo kabahagi ng Bigwas Ay, ng Bigwas program, kaya may karapatan po kayo na magtanong para iparating sa mamamayan ang kaganapan na inyong nasaksihan. Okay, Mon? Tuloy mo na. Yes, ito naman po, galing sa 0929. Ang dulo naman po ay 10. Good day po, Sir Bigwas. Pakibigwasan nga po ang mga tindahan sa tapat ng James Gordon Hospital. Halos sakupin na nila ang daanan ng tao. Kaya sa mismong daanan ng mga sasakyan, dumadaan ng mga tao. Concern lang po, lalo na sa mga bata na naglalakad. Doon, baka masagi ng mga dumaraang mga sasakyan. Salamat po, Sir Bigwas. Kita nyo na, yung sumbong ng mamamayan, sa halip na yung sumbong na yan ay paaaksyonan sa City Hall, sa pamunuan ng hospital, sa mga OTMPS, saan nila isinumbong ngayon? Kay Bigwas. Dahil wala na ba silang tiwala sa pamamalakad ng lokal na pamahalaan na ito? Sa OTMPS na yan? Sa pamunuan ng hospital? Kung tutuusin nga, hindi karapatan ni Bigwas para ayusin ang mga vendors na yan. Bunga ng kapabayaan yan ng ating lokal na pamahalaan. Samantalang maraming vendors na nagkalat kung saan-saan, kinukonsente. Ganon din dyan, kinukonsente. Kailan pa ba maaayos ang ating lokal na pamahalaan? Kaya, sa pamamagitan ng sumbong na yan, makonsensya naman kayo, mga taga-OTMPS, kayong mga taga-City Hall na tumatanggap lamang ng sweldo mula sa kabanang bayan na wala namang ginagawa. Aksyonan nga ninyo, magpakitang gilas nga kayo. Hindi ba kayo nahiya na si Bigwas na ang pinagsusumbungan? Puntahan ninyo. Talagang linisin ninyo. Hindi yung puro nakaupo lamang kayo dyan sa opisina ninyo, nagpapakintab kayo ng upuan at tumatanggap na napakalaking sweldo at nagtumatanggap ng komisyon sa lahat ng mga nabilit na binta. Yung paglilingkod sa mamamayan, pinabayaan ninyo. Galaw-galaw naman kayo. Baka isang araw nabalitaan namin na stroke na kayo. Hindi nakarma na tuloy kayo. Okay, Mon, tuloy. Yes, sir, ito naman po, follow-up report naman po, galing sa 0946. Ang dulo naman po ay 36. Galing po, dahilan po nito dahil sa diarrhea, sir. May pumunta nga po mga polis dito, sir, Tommy, sa kanila. Pero wala po siya. Nasa Baguio po siya. Ngayon po, nandyan na po siya. Ngayon, kayo lamang po ang pag-asa namin, sir. Hayaan nyo po at sisikapin kong makausap yung sinasabi ninyong may-ari ng agency dahil hindi ko naman akalain na may-ari na pala si Jolie.
ay kaibigan din natin yan. Hayaan nyo, matatanong ko po yan mamaya. At malalaman po natin yung tungkol sa 4 na tao sinasabing hindi sinweldohan. Okay po. At ito naman, galing naman po sa 0948. Ang dulo ay 35. Ang sabi naman po dito, Sir Tom, in fairness po, naibigay na kahapon yung price ng Santa Rita. Galing po kay Kagawad Linos, Bakay. Pwede po ba si Mayor Bong naman ang magpalaro ng volleyball sa mga parents para makita ni Mayor Kunat kung paano kaganda at organize ang palaro ni Mayor Bong, na every time andoon si Mayor Bong, di katulad ni Kunat, nagpapakita lamang po pagkatapos na. Paano niya makikita pagkakaisa ng mga magulang pag magpipiktura na, andoon na siya. Tapos sasabihin Mayor's Cup. A1. O, kita mo? O, ito'y mensahe ng taga Santa Rita. Kita nyo na ha, nung inako, mahilig ka sa proyekto inako pala ito ni Rolin Paulino na kanyang palaro. Mayor's Cup daw. Ngayon, ang pinabibigay ng first prize ng premyo, itong si Linus Bakay. Yan ang pinabibigay, ipinasa. Saan yung budget nito, Mayor? Bulsa. Ngayon, binigay mo doon kay Linus Bakay. Hayaan nyo po, itong nag-text na ito, gusto daw nila na si Mayor Bong naman ang magpapalaro. Walang problema. Mag-uumpisa na nga kami sa mga barangay para naman doon sa mga singing contest naman. Kailangan natin bigyang sigla ang Olongapo. Dahil ang Olongapo po ngayon, tila'y isang tao na hindi kumain ng isang linggo at sinipsipan pa ng dugo ng mga linta. Kaya lupaypay habang naglalakad, putla ang Olongapo. Putla at lupaypay, hinang-hina. Kaya kailangan nating pasiglahin, palakasin ang kalooban ng mamamayan ng Olongapo. Okay, Mon, tuloy. Yes, sir. Ito naman po, galing sa 0910. Ang dulo naman po ay 03. Good day po, Mr. Bigwas. Natatakot po ako dito sa Gordon Heights, Block 12. Dahil po, kahit na po mga minor de edad at halos mga kabataan dito ay nagda-drugs na po. At pinagkakakitaan na nila ang illegal drugs. Di po sila pumapasok sa school, bagkos, nagbebenta at gumagamit na sila ng drugs. Hindi ka ba nahahabag dyan, Mayor Rolin Paulino? Mayroon pa kaming ipinalabas kahapon. Dito lang yan. Hindi ka ba nahahabag? Ano bang plano mo talaga sa Olongapo? Ikaw ba lang talaga, sinubukan mo lang ba talagang umupo bilang alkalde ng Olongapo? Dahil nagkamali ang mga mamamayan noon para iboto ka. Wala ka ba talagang plano sa Olongapo? Mayor Rolin Paulino, sana naman ilagay mo naman kukunti lang kahit itong mga sinasabi lamang namin ay ilagay mo naman sa kukote mo. Mga kabataan na sa halip papasok sa school, hindi na, nagtitinda na lamang ng shabu. Kahapon, pinalabas namin kung paano ginagawang candy, kung paano magbenta ng mga droga. Mayor, may konsensya ka ba? Marunong ka kayang maawa sa mga kinabukasan ng kabataan dito sa Olongapo? Mahabag ka naman sana kapag hanggang natapos ang termino mo at wala kang ginawang aksyon. Ikaw ang mayor na sa kasaysayan ng Olongapo, ikaw ang mayor na pinaka-inutil na mayor. Walang kwenta at hindi na dapat pa pahawakin pa ng kahit anong posisyon sa lipunan dahil wala ka talagang kwenta. Hindi ka ba naawa niyan? Mga kabataan na ngayon, hindi na pumasok dahil nagtitinda na lamang ng droga. Babalik po ako kagad pagkalipas lamang ng ilang patalastas. Okay mga kaibigan, tuloy na tayo at sa huling nalalabing 30 minuto sa ating programang Bigwas, atin muna pong bigyan kagad ng pansin itong sabi niya, Kuya Tommy, hindi lamang po sa ospital mas matagal at marami na ang nagtitinda
sa gitna ng Ramos Street, sa malapit po sa Mart 1. Ganun ba yung sa ano? Totoo yan. Ay, sabihin, may nag-text naman tungkol naman doon sa mga vendors na dyan sa may gitna na raw ng kalsada. Ito naman, galing naman po sa 0948, ang dulo po ay 35. True po. Sabi niya, totoo po yan. Ay, narinig ko na po, may case po na isang pusher sinambot ni Paulino. Samantalang si Mayor Bong galit sa drugs kasi may may time na lumapit ang kapitbahay namin dati kay Mayor Bong about drugs nung nakaupo pa siya. Ang sabi ni Mayor Bong, lumapit na po kayo kahit anong napakahirap na kaso tulad ng nakapatay o pagnanakaw kasi may dahilan pa yun, sabi niya. Pero wag lamang pagdating sa droga. Kaya we salute you, Mayor Bong. O kita mo, talagang nangyari na pala ito noon na may lumapit daw kay Sir Bong, humingi ng tulong dahil nasangkot nga sa droga. Sinabihan daw ni Mayor Bong na lumapit na kayo kahit anong hirap ng mga ilalapit ninyo. Kahit nakapatay ka o nakapagnakaw, magagawan pa ng paraan. Pero yung pagdating sa droga, wag na lang daw kayo lumapit. Galit si Sir Bong sa droga. Totoo naman Kahit ako sa totoo lang mga kaibigan, ako, magpapauna na rin ako sa inyo. Nangyari na rin kasi ito sa Maynila Pag ang mga kaibigan ko, hihingi ng tulong, nakapatay, nakapagnakaw, dahil kaya nagnakaw yan, sobrang gutom Yan. Nagagawan ko pa ng paraan yan na maayos. Pero sa mga kaibigan ko, nakulong dahil sa droga, siyahan tayo. Hindi talaga kayo tuupulungan. Kahit gaano pa kaibigan, kahit na kapatid ko pag nalaman ko pag ganun pinasantutan niya, kung gusto siya hatawin, ewan ko lang. Di ba? Katupuhan yan. Pag ako, kasantutan ko sa droga. Diba? Ito naman, dapat i-advise kay Rolling na mga PR ni Rolling na niya na manood ng sitwat. Kasi dito niya makikita ang tunay na problema ng Olongapo. Kasi kung sa mga pro-Rolling na institusyon, siya makikinig, wala siyang makikitang problema ng bayan. Doon. Kaya pala, ibig sabihin, doon sila nakikinig, doon sa kanilang mga yung pumupuri sa kanila. Hindi sila nakikinig, hindi sila nanonood dito sa programang Bigwas na ito yung tunay na damdamin ng mamamayan. Ito naman, galing naman sa 09 na okay, nawala daw yung boses kanina. Pasensyahan po, nawala. Hindi pala ninyo narinig yon. Ito, ulitin ko na lang, basahin. Baka mamaya yung nag-text, sabihin hindi ko binasa. Ito, dapat daw i-advise sa Rolling ng mga PR na manood na lamang sila ng Bigwas kasi dito niya makikita ang tunay na problema ng Olongapo. Kasi kung sa mga pro-Rolling na mga station ay kung doon sila makikinig, wala silang makikitang problema ng bayan doon dahil puro papuri. Totoo naman. Tama ang text na ito. Sige, magbabasa na tayo, Mon, bago tayo magpapasok ng ating mga flash report. Basa ka muna, Mon, ng mga ilang mga mensahe o padala ng ating mga kababayan dito sa Olongapo City at sa ibang lugar. Okay, go! Yes, sir. Ito po galing sa 0907. Ang dulo naman po ay 29. Katomi, always po kaming nanonood ng Bigwas dito sa Olongapo. Ask ko lang po, napapanood din po ba kayo sa Balanga? At kung sakali, ano pong channel? Salamat po. Doon sa Balanga, may nanonood po sa atin hanggang Murong. At sa yung mga medyo mataas na bahagi ng Balanga, kung kukuha po ng antena, kasi sa antena pa lamang po nakukuha kami. Basta nasasagap siya, subukan lang, i-search lamang ang TV22. Pero kung sa mga cable, kasalukuyan pa pong inuugnay ngayon ang cable para dyan sa Balanga. Yung iba naman,
nanonood kahit sa Maynila, pero sa pamamagitan po ng Ustream. Yung Bigwas live stream. I-click lamang po ninyo yung Bigwas Ustream. Doon po ninyo mapapanood po. Kahit saan po kayong lugar, basta may internet po kayo, sa loob kayo ng mga departamento na mayroong mga wifi, pwede po kayo makapanood doon sa pamamagitan po ng Ustream. Ayun po Okay, go! Yes, sir. Ito naman po, galing sa 0939. Ang dulo naman po ay 21. Good morning po, Sir Bigwas. Sana lang po, palagyan na po ng ilaw ang daanan dito sa amin sa Mulawin. Mulawin, Old Cabalan, no? 13. Dahil nagkalat na ang mga magnanakaw dito. Kahit na wag na magbantay ang mga barangay, kahit ilaw na lang po sa mga poste. Please lang po, Sir Bigwas. Okay, saan na naman? Alam ko namang nanonood ngayon itong si Kapitan Palo. Kapitan Bas Palo ng Old Cabalan. Nananawagan po ang inyong mga kapitbahay, ang iyong mga constituents diyan sa Old Cabalan. Nalagyan mo raw ng ilaw ang kahabaan ng Mulawin Street dahil napakarami na raw kalahi ni Lupin. Napakarami na raw magnanakaw sa lugar na yan. Kaya nga sabi natin, dito sa lugar natin po, parang nagpiesta ngayon ang mga magnanakaw, mga adik, mga kriminal dahil tila'y isang pamilyang nawalan ng ulo ng tahanan. Okay, go Mon! Yes, sir. Ito naman po, galing sa 0910. Ang dulo naman po ay 03. Sana po, sir, masuyod na ang mga adik at pusher dito sa Gordon Heights, Block 12. Dahil po, lubusang kalat na ang mga adik dito. Kahit pa mga kabataan, kilala na. Nakakatakot para sa tulad kong isang ina. Dahil parang ang illegal drugs ay nagiging legal na po. Totoo yun. Kaya nga sa totoo lang, nakakatakot na kung hindi ninyo subaybayan ang inyong mga anak. Dahil kapag napabarkada yan ng mga teenager, mag-umpisa yan. Baka mamaya, pasusubukin po yan sila na gumamit ng drugs. Kaya tuloy, kawawa ang mga inyong mga anak. Kaya subaybayan po ninyo dahil wala po tayong maaasahan sa administrasyong ito. Ayan po Kaya ito naman, galing naman po sa 0948 sa atin pong basahin, Sir Tom. Isa ako sa nalungkot nang mawala ang Gordon. Sabi ko, ganun talaga. Pinagbigyan ka ng ibang ulunggapin yan. Pero sa mga nakita ko ngayon at naririnig, mas lumala at umangit ng husto ang ulunggapo. Salamat naman po sa iyong pagpuna. Kaya nga marami na pong nagsisisi kung bakit naibuto pa nila si Rolin Paulino. Sige Mon, go! Yes, sir. Ito naman po, galing sa 0948. Ang dulo naman po ay 94. Good day po, Bigwas. Bakit hanggang ngayon wala pa ang mga ID voters namin? 5 years na po at sana ipaskill na sa kanya-kanyang barangay. Kung meron, paki-follow up na lang po, Mr. Bigwas. Thanks po. Sa tatlong taon lamang po yan. Ngayon, kung 5 taon na pumunta na po kayo sa Comelec, sabihin ninyo doon na 5 taon na po kami. Kaya kailangan na po namin makuha ang ID voters. Follow up po kayo sa Comelec mismo, sa opisina ng Comelec. Okay, at ngayon naman, mga kaibigan, bago tayo magpapatuloy sa pagbabasa ng inyong mga mensahe, tatanggap muna tayo ng report. Isang nagmamadaling report hinggil po sa naganap kagabi na mayroong isang empleyado dyan sa may empleyado ng Hanjin na nakatira sa Anunas. Ito yung niluuban, ito yung initial nating tinalakay kanina na niluuban at sinaksak. Alamin po natin ang detalye, yung kabuuhan ng detalye kay Ding Grabo. Ding, pasok! Magandang umaga, Sir Tom at kasamang Mon. Magandang umaga sa inyo dyan. At isang empleyado ng Hanjin binugbog at sinaksak ng 6 na kalalakihan kaninang dakong alas 5 ng madaling araw ito. At ayon sa ating nakalap na balita sa ating source ay 50-50 po itong biktima. Ang detalye niyan, Sir Tom, sa ating pagbabalik kung may oras pa tayo habang nasa himpapawid pa ang paratuntunang Bigwas, magbabalik tayo para sa detalye. For the meantime, Ding Grabo po, reporting. Ayan po mga kaibigan, ang initial na report hinggil po dyan sa
agaw buhay na isang empleyado ng Hanjin kung saan ay pinagsasaksak ng 6 na kalalakihan. Muntakin mo, nandyan na siya sa sarili niyang tahanan. Pagkatapos papasukin at sasaksakin. Di ba? Talaga, wala na talaga tayong kasiguraduhan sa ating mismo sa ating tahanan. Okay, ito naman, atin naman po kagad na ibabalik, papakita sa inyo itong kaganapan, itong isang video footage na pinadala sa programang Bigwas, hinggil po sa Triangle. Ito pong sa Olongapo, dapat ang court po dapat ay paglalaruan dapat ng mga kabataan. Dito ginaganap ang mga palaro. Pero sa ngayon, ay ayon na sa ating video na natanggap ngayon, ang Triangle Court po ay hindi na po itinuring na court, kung hindi, tilay motorpool na. Ito po, panoorin po ninyo ang mga bidyong ito. Makikita po ninyo mga kaibigan ang mga sasakyang iyan nasa loob po ng Olongapo Triangle Court. Ito po yung isang basketball court na nandyan sa harapan ng City Hall. Makikita ninyo ang mga dump truck, backhoe at iba't ibang mga sasakyan na nakaparada sa loob ng mismong court. Mga kaibigan, yan po ang pinarating ngayon ng mga mamamayan ng Olongapo dito sa programang Bigwas. Bakit daw ginawa na motorpool na ni Rolin Paulino ang Triangle, ang court ng Triangle? Ano daw nakain nitong ating alkalde? Bakit hindi nilagay sa labas, ba't nasa loob? Ito po, mga kaibigan, ang dahilan dahil ang dahilan ng ating alkalde ayon sa kanyang mga pahayag, kaya hindi raw inilabas ang mga truck na yan, mga sasakyan na yan, na binili nila sa kanyang administrasyon kung magkano kinikitang komisyon. Nagtatanong lang po kung magkano ang kinita. Mga kaibigan, hindi pa raw kasi inirehistro ng LTO. Hindi pa inayos ng LTO ang rehistro na yan. Kaya nilagay sa loob ng court. Alam niyo po ba kung magkanong ginastos ng kaban mula sa kaban ng bayan ang pagpagawa ng court na yan? Makapal yan. Pero tatambakan mo lang ng heavy equipment, baka magkabiak-biak na yan. Anong kalalabasan yan? Ginawa mo ng motorpool ang Triangle Court. Mr. Paulino, ewan ko sa'yo, kung mayroon pa ba, may pandinig ka pa ba? Tinambak mo yung mga heavy equipment yan, hindi kayo nagkabasag-basag ngayon yan. Ngayon, ang idinadahilan mo naman ay hindi inirehistro pa ng LTO. Kaya pala kahapon, nagpapakitang gilas kayo kahapon doon sa mga hinahawakan mong mga himpilan o himpilan ng mamamahayag. Nagpapakitang gilas kayo para kunyari matakot ang mga taga-LTO para irehistro na ang mga sasakyan na yan. Mga taga-LTO, baka may ginagamit na dami si Paulino. Bigyan niyo ako ng kopya, ha? Malalaman din natin yan kung anong mga sasakyan ang irerehistro ng mayor natin dito. Kung may ginagamit siyang mga dami para hindi lulutang na kanya, bigyan niyo ako ng kopya. Kahapon, nagpapakitang gilas pa sila kahapon. Kunyari daw, nanguhuli sila ng mga fixer o ano-ano man. Dahil para i-bargain, para i-rehistro. I-rehistro na yung mga sasakyan na yan. Baka siguro may problema yan. Kaya, gumagawa na naman kayo ng inyong mga senaryo. Sanay na talaga kayo, Kapal talaga ng mukha mo, Paulino. Okay, Mon, go! Yes, sir. Ito po galing sa 0947. Ang dulo naman po ay 35. Sir Bigwas, kahit dito po sa Mabayuhan, laganap at talamak na rin po ang mga drugs, pati mga kabataan, naaapektuhan na. Nakikiusap naman po ko sa inyo na sana po ay aksyonan na. Sana nga at ma-aksyonan na
dahil bulag at bingi. Sana sa pagkakataong ito, nakikinig at nanonood sila. Ito naman, sa isang mensahe naman dito, alam ko na isasagot na ni Rolin Paulinos tungkol po sa mga adik at magnanakaw. Ano kaya ang isasagot nito? Ano kaya ang isasagot po nito? Doon sa, kasi sabi niya, alam daw niya kung anong isasagot ni Paulino doon sa mga adik at mga magnanakaw. Ano po kaya, sir? O sige, magbasa ka muna diyan mon sa ng mga iba pang mensahe. Yes, sir. Naman po, galing sa 0949. Ang dulo naman po ay 72. Agodayan po, Mr. Bigwas. Suggest ko lang po, pakibigwasan na lahat ng empleyado sa gobyerno ng Olongapo. Magpa-drug test na sila. Baka kasi ang namumuno dito ay addict na rin. Thank you po. Kapag nagpa-drug test sila, ay dapat hindi pa alam yan. Ang dapat ang magparandom dyan, DILG. O hindi kaya ang PDEA. Mismo ang magpaparandom. Dahil kapag oras na alam nilang magkakaroon ng drug test, ang iba dyan hindi papasok. Ang iba niyan, malayo pa lamang kung ano-anong gagawin na. O di ba, maghahanda na ng urine ng ibang tao. Ang gagawin nila para hindi sila mahalata. Kaya, random, biglaan. Diyan natin malaman. Kapag nalaman na addict pala yung empleyado ng gobyerno, dapat hindi na siya magtrabaho. Hindi siya pwedeng pumasok bilang empleyado ng gobyerno. Okay, Mon, go! Yes, sir. Ito naman po, galing sa 0948. Ang dulo naman po ay 25. Kasama ni Mayor Paulino, ang anak ng kaalyado niyang si Kong Hun, na nanonood sa iyo ngayon, sir. Maraming salamat at nanonood ka pala, Mayor Rolin Paulino, at sa anak ni Congressman. Maraming salamat sa inyong panonood. Ang programang ito, nandito ang damdamin at tunay na saluubin ng mamamayan ng Olongapo na dapat ninyong solusyonan. Okay, go! Yes, sir. Dito naman po sa 0929, ang dulo naman po ay 80. Sana sa Olongapo, magtabonet gang din gaya nandito sa Kalapakuan. Nung mga nakaraang buwan, kaya tahimik ang barangay. Kaysa sa Olongapo, sana masugpo din natin. Hi sa Estalani family, Mr. Bigwas, bigwasan nyo na yan. Salamat naman dahil ako mismo pinuri ko ang pangyayari doon sa Subic. Hindi ako makakungon, pero pinuri ko. Matakin mong mga, alam mo ba kung anong advokasya ngayon ng Subic? Durugin, puksain ang mga drug pusher at addict sa Subic. Yan ang kanilang ano ngayon. Nung dumating yung panahon noon na hila-hila ni Captain Peria yung M16, nakabunit yung mga pulis daw, hindi natakot, luminis, tumahimik ang barangay. Ilang barangay ang tumahimik sa Subic noon? Nung nagkaroon ng bunit gang, tumahimik, napakaganda tuloy. Ako, pumuri ako kagad noon, bagamat maraming nagrereklamo na ang sabi nila masyado na itong brutal. Ako, pabor ako noon. Kahit anong text nila sa akin, pinapaboran ko yung bunit gang na yon. Dahil alam ko, yun lang ang solusyon. Nung ginawa nila ni Captain Peria yun, anong nangyari? Nagsilayasan ang mga drug pusher. Nawala ang mga adik. Wala na yung tambay doon. Saan na napunta? Biglang nagsilipatan, pumunta ng Olongapo. Sa Olongapo naman ang sakit ng ulo. Dahil walang bunit gang dito. Okay, ito naman, isa naman pong mensahe galing po sa ating masugid na taga-subaybay. Marami naman daw adik at magnanakaw sa buong mundo. Ganyan ang sagot niya sa akin. Oo, kita mo, nakakausap pa pala ito ni Paulino, ang texter na ito. Alam na pala daw niya ang sagot. Ang sagot daw ni Paulino, bakit niya po problemahin? May ganun naman daw ang problema sa buong mundo. Hindi ka nagpapakitang gilas, wala kang iiwang legacy sa iyong panunungkulan. Okay, at ngayon, at magbibigay na naman tayo ng ilang pang mensahe bago po matatapos ang ating programa. Magbasa ka na, Mon. Yes, sir. Ito naman po, galing sa 0926. Ang dulo naman po ay 94. Agodayan po, Mr. Bigwas. Pakiraid naman po ang nagtitinda ng drugs dito sa Perimeter at Bonifacio at Tambakan. Walang ginagawa yung kapitan namin dito sa Pag-asa, sir. Sana matulungan nyo kami. Kita nyo na, Tambakan dyan sa Pag-asa. Perimeter. Marami pala diyan, may drug pusher din pala dyan. Mantakin mo, hindi niya. Si Bigwas pa ang gustong mang-raid na ngayon. Kung ako lang siguro pulis at ako'y PDEA, sana ni-raid na natin kagad. Ano? Sige, sasama na lamang ako. Sino kaya
ang sa ahensya ng gobyerno at mayroon kayang kautusan itong ating lokal na pamahalaan? Katulad niyang sumbong na ngayon yan. Wala ba kayong asset na ipapadala dyan para maaksyonan, Mayor Rolin Paulino? Taong bayan na ang humihingi ng tulong sa'yo. Okay, Mon? Sir, ito naman po, galing sa akin na private number. Bro at Sir Tommy, proceeding kami, mga tropa dyan. Earth, Ricky. Okay, sige. At mga kaibigan, iba yung mga tropa na sinasabi, ha? Baka isipin na ninyo, manglikida na sila ng mga drug addict. Hindi pa. Hindi pa. Ibig sabihin, may mangyayari pa. Hindi. Ibang grupo yon. Okay, magbabasa ka muna. Yes, sir. Mon. Ito po, galing naman po sa 0912. Ang dulo naman po ay 46. Good morning po, Mr. Bigwas. Ako po ay nanonood ng Bigwas araw-araw. Hindi lang po laganap ang drugs sa Olongapo, pati rin po dito sa Subic. Marami rin po at laganap ang drugs kung saan-saan nagkakalat. Pero naibsan yan nung nagkaroon ng Bonnet Gang. Di ba? Ang dami nga nagtitext sa akin noon talagang parang gusto pang magpakampi. Ako hindi nga, ayaw ko nga talaga kumampi pag ganon. Dahil pagdating sa drugs, galit talaga ako sa drugs. Ewan ko ba? Kaya kinampihan ko noon yung Bonnet Gang. Sana, na dumami pa ang Bonnet Gang. Kaso lang, nawala Okay. At sige, go, Mon. Yes, sir. Ito naman po, galing sa 0918. Ang dulo naman po ay 75. Magandang umaga po, Mr. Bigwas. Pakibigwasan nga naman po si Kagawad Boges dito sa Pamatawan, Subic, Sambales. Kasi po, yung anak niya, nung nalasing, nanuntok. Pagkatapos ng sinuntok, nagpunta sa barangay para magpa-blatter yung sinuntok. Pero ang ginawa ng Kagawad Agustin, ipinabugbog pa doon sa mga anak at tropa nito. Pati si Kagawad Agustin, nakibugbog na din. Mabigyan po sana ng pagkakataon na masabi ninyo ito sa himpapawid. Maraming salamat po sa inyo. Hindi po ba kayo pumunta na lamang ng pulis at kinasuhan yung hunghang na kagawad na yan? Sana pumunta na lamang kayo kay Major Madrid. At pinablatter ninyo yan, yung ginawa nila. Wala po kayong nakamit na hustisya pag ganon. Ginamit, inabuso nilang kanilang kapangyarihan. Ngayon, kung nanonood naman, sino kaya sa anak ni Congressman ang nanonood ngayon? Pamatawan po ito, nasasakupan po ito ng Subic. Sana, maaksyonan ito. Isang ordinaryong mamamayan, binugbog ng anak ng kagawad, pumunta ng barangay para magpa-blatter. Binugbog naman ng ama, kasama pa ang mga tropa. Saan ang hustisya ng isang ordinaryong tao? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, kayo yung binugbog. Huwag nating isipin muna na kung sino kayo ngayon. Kung kayo ang nasa kalagayan niya, ano kaya ang mararamdaman ninyo? Di ba? Di mo kaya masabi na ako yung biktima ng walang hustisya? Hindi kaya niya masasabi na aakyat na lamang ako't mamundok para pagbalik ko, hatulan ko ng kamatayan ang mga taong ito? Kaya minsan ang nag-uudyok para magrebelde ang mamamayan. Sa halip na mapapaganda ang ating lipunan, kayo ang nag-uudyok. Dahil inaabuso ninyo ang inyong kapangyarihan. Barangay kagawad pa lamang kayo, kayabang na ninyo. Tigil-tigilan na nga ninyo yan. Grabe naman yung kalakas naman ng hangin ninyo. Okay, Mon, tuloy. Yes, Sir Tommy. Ito naman po, galing sa 0946. Ang dulo naman po ay 22. Sir, Bigwas, ang mga adik dito sa Kalapakuan, nagsibalik na uli mula nang nawala ang mga Bonnet Gang. Ang mga pinapapatay na dito ngayon ay ang mga asset na. Kita mo. Ba't hindi na lang ibalik ang Bonnet Gang? Dagdagan pa. Kita mo, ang mga alpa na tuloy, yung mga asset na tuloy, ang pinapatay na ngayon. Paano titino? Di ba? Mabuti nga kayo dyan sa Subic, nakatikim pa kayo ng Bonnet Gang. Dito sa amin, hindi. Ang nakabunit dito, mga drug poser. Ang iba nga, wala ng bonnet kahapon. Di ba? Napapanood ba ninyo kahapon yun? Kung paano magbintahan na ng droga kahapon? Sos, Ginoo ko. Kung makita ninyo, panoorin ninyo sa Bigwas page. Mamaya, i-upload ko na. Mapapanood na ninyo yon. Yung kung paano magbinta ng droga. At isang araw, abangan ninyo yan. Pagsamasamahin ko yung mga kaganapan ng mga kaganapang mga adik sa Olongapo, bintahan ng droga. Pagsasama-samahin ko yan. Abangan ninyo.
Yan po mga kaibigan. Sige Mon. Yes, sir. Ito naman po, galing sa Sir 910. Ang dulo naman po ay 93. Good morning po, Sir Bigwas. Kaya dumadami ang mga adik dito sa Olongapo kasi may mga pulis na kasabwat din yan. Kaya pag may nahuli, labas agad. Kaya di natatakot ang mga tao dito sa Olongapo. Kaya maraming adik, baka may mga pulis na adik na rin. Dapat gawin natin yan kapag sino yung mga pulis, kapag nahalal o naiupo natin, yung dapat nating iupo. Kapag sino yung mga pulis na yan, disiplinahin natin. Ako mismo ang maglalakad niyan. Hindi yan dapat magiging pulis yung mga hayop na yan. Mantakin mo, dinudungisan nila ang uniforme nila bilang pulis. Ang kakapal ng mga mukha, dapat yung mga ganun, sinusunog na diretso yan eh. Oh, kaya nagpulis yan para maprotektahan. Okay, Mon, at magbasa ka muna ng isa bago ka magpapaalam. Yes, sir. Ito naman po, galing sa Sir 949. Ang dulo naman po ay 72. Good po, sana po kahit sa bawat barangay may drug test na din yung mga empleyado. Kasi para maiwasan yung mga nangungonsinte sa mga adik. Totoo Thank yun. you po. Okay, at Mon, at tayo na po ay umabot na tayo sa takdang oras. At tayo naman po ay magpapaalam na. Mauna ka muna, Mon. Yes, sir. Ako po, Simon Gapo, na laging nagsasabing mas malakas ang kapangyarihan at boses ng nagkakaisang mamamayan kaysa sa nakaupong kagalang-galang ngunit walang ibang alam kundi ang mangurakot sa kaban ng bayan. Maraming salamat po. Yan po mga kaibigan, at ako naman si Tommy Abili, ang inyong lingkod, ang inyong sumbungan at sandigan. Ako ang inyong Bigwas!